Ayan, hininaan ko lang po yung ating background para mas marinig yung ating boses. Okay, let's read her story. Dear Mr. DJ, minsan may mga kwento ng pag-ibig na sinusubok ng tadhana. At minsan kahit gaano natin ipaglaban ang taong mahal natin, tila hindi sapat ang pagmamahal lang. Pero sa kabila ng lahat, naniniwala akong ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. Kahit pa burahin ito ng panahon o ng mga pangyayari. Ako si Eliza at ito ang kwento ng buhay ko. Nakilala ko si Daniel noong bata pa lang kami. Magkababata kami, magkasama sa lahat ng bagay. Mula sa paglalaro sa kalsada, pag-akyat sa puno, hanggang sa pagbuo ng mga pangarap para sa hinaharap. Sa kanya ko unang natutunang mangarap ng isang forever. Hindi niya alam pero simula pa noon, mahal ko na siya. Lumipas ang panahon, naging matalik kaming magkaibigan. Masaya kami. Wala kaming ibang kailangan kundi ang isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon kami ng pagkakataong umamin sa isa't isa. Mahal kita, Eliza. Bulong niya noong gabing iyon. Sa ilalim ng maliwanag na buwan. Pakiramdam ko iyon na ang simula ng isang panghabang buhay na kwento. Pero bigla na lang may nangyaring hindi ko inaasahan. Isang gabi nakatanggap ako ng tawag. Si Daniel na aksidente. Nang makita ko siya sa ospital, halos hindi ko siya makilala. Mga sugat, pasa, at isang malalim na pagkasira sa kanyang ulo. Ang pinakamasakit sa lahat, Mr. DJ. Pagkagising niya, hindi niya na ako kilala. Para akong namatay sa mga sandaling iyon. Tinawag ko ang pangalan niya, ngunit isang malamig na titig lamang ang itinugon niya. Hindi niya ako maalala, ni ang mga alaala namin na punong-puno ng pagmamahalan. Gumuho ang mundo ko, pero hindi ako sumuko, Mr. DJ. Pinili kong manatili sa tabi niya, umaasang isang araw, babalik ang lahat ng nawala sa kanya. Dinala ko siya sa mga lugar na dati naming pinupuntahan. Kinanta ko ang paborito naming kanta. Ipinakita ko sa kanya ang mga lumang litrato namin. Pero wala. Para akong isang estrangherang pilit nagpapakilala sa kanya. Dumating ang araw na kinailangan niyang lumipat sa ibang lungsod upang ipagpatuloy ang gamutan niya. Hindi ko na siya nasilayan mula noon. Hindi ko alam kung tama ba ang hiniling ko sa Diyos na sana bumalik siya. Kasi paano kung bumalik siya pero huli na ang lahat? Lumipas ang 3 taon. Matagal na akong hindi nakakatanggap ng balita tungkol sa kanya. Hanggang isang araw, habang nasa isang train station ako, nakita ko siya. Mag-isa, hawak ang isang kamera, tila may hinahanap. Gusto kong lumapit pero hindi ko kinaya. Kaya gumawa ako ng paraan.
Umupo ako sa tabi niya sa loob ng tren. Sa kamay ko isang lumang kamera na pareho sa hawak niya. Nilapag ko ito sa upuan nang hindi niya namamalaya. Alam kong mahilig siyang kumuha ng litrato noon, kaya tumaasa akong mapansin niya ito. Ilang sandali lang napansin niya ang kamera. Binuksan niya ito at nakita ang isang lumang larawan. Ako kasama siya sa isang parke kung saan kami madalas magpunta noon. Napatigil siya. Napansin kong bumigat ang kanyang paghinga. Parang may kung anong bumalik sa kanyang alaala. Eliza, mahina niyang bulong. Para akong nabuhayan ng loob. Hindi ko alam kung iiyak o tatawa. Ngunit sa halip naghintay ako. Tinitigan siya. Hinintay ang susunod niyang sasabihin. Tumingin siya sa akin ng matagal. Ikaw. Ikaw yung nasa panaginip ko. Hindi ko maintindihan pero pakiramdam ko kilala kita. Doon na ako hindi nakapigil. Tumulo ang luha at ngumiti ako. Dati mo akong mahal, Daniel. At hanggang ngayon, hindi kita iniwan. Sa pagkakataong iyon, tumingin siya sa akin na parang may isang bagay na bumalik sa kanyang alaala. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, ngumiti siya. Isang ngiting kilala ko. Ang ngiti ng lalaking mahal ko. Mr. DJ, minsan may mga taong nawawala sa atin, pero kung nakatadhana kayong magsama, kahit anong mangyari, kahit pa makalimutan ka niya, babalik at babalik pa rin siya sa iyo. At iyon ang pinanghahawakan ko. Ngayon, muli kaming magkasama ni Daniel. Unti-unti na niyang natutuklasan ang mga alaala namin. At bagamat hindi niya pa maalala ang lahat, sapat nang nararamdaman niyang ako ang babaeng mahal niya noon at ngayon. Para sa lahat ng nakikinig ngayong gabi, sana tandaan niyo, ang tunay na pag-ibig ay walang kapalit. Hindi ito naghihintay ng gantimpala o pagsukli. Ang tunay na pag-ibig ay nananatili. Anuman ang dumating, kahit gaano pa katagal, kahit anong pagsubok ang dumaan. Lubos na gumagalang, Eliza. So guys, yan po yung ating love letter ngayong gabi na nagmula kay Miss Eliza. Yes, thank you Miss Eliza. So ngayon po, bibigyan natin siya ng kaunting payo. Ang ginagawa ko po, sinusulat ko na yung payo ko sa kanya para hindi kumain ng sobra-sobrang oras. At kasi sinesend ko rin pabalik sa kanya yung aking payo para at least may mabasa rin siya para tungkol sa ating payo. So, Eliza, ang kwento mo ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay matyaga. Hindi sumusuko at walang hinihintay na kapalit. Hindi lahat ng tao ay kayang manatili sa gitna ng sakit, ng kawalan ng kasiguraduhan, at ng posibilidad na hindi na maibabalik ang dati. Pero ikaw, pinili mong lumaban. Hindi lang para sa pagmamahalan ninyo ni Daniel, kundi para sa paniniwala mong hindi lahat ng nawala ay hindi na maaaring ibalik. Sa mga nakikinig ngayong gabi, ang kwento ng Eliza ay isang aral tungkol sa pagtitiis at pananalig. Hindi sa lahat ng pagkakataon madali ang magmahal. May mga panahong susubukin ka. May mga pagkakataong masasaktan ka.
Pero kung totoo ang nararamdaman mo, kung alam mong hindi lang ito basta damdamin, kundi isang pangakong hindi mo kayang bitawan. Minsan ang pagsubok ay nagiging daan upang mapatunayan kung sino ang tunay para sa atin. Alaysa, napakapalad ni Daniel sa iyo na may isang tulad mo. Isang taong hindi sumuko kahit pa hindi niya maalala ang pagmamahal mo. Pero tandaan mo rin, minsan mahalaga rin na mahalin natin ang ating sarili. Ang pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan ng labis na pagdurusa. Kung darating man ang panahon na hindi bumalik sa kanya ang kanyang alaala, sana alam mong sapat na ang ginawa mong lahat upang ipaglaban siya. Sa huli, natagpuan mo ang kaligayahan mo. At sa kwento mo, natutunan natin na minsan ang pag-ibig ay isang mahabang paghihintay. Ngunit kung ito ay tunay, darating ang tamang panahon para dito. Alaysa, salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng iyong pag-ibig at sa lahat ng nakikinig sa atin, sana'y tandaan natin, ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng kapalit. Ngunit sa tamang oras, maaaring ibalik ng tadhana ang lahat ng nawala. Nagmamahal, Mr. DJ. So yan guys, yan po yung ating kwento, ang ating love story ngayong gabi. At ngayon naman bigyan natin ng love request ang ating letter sender regarding sa kanyang love story. Jude, pakiplay natin yung kanyang requested song, Walang Kapalit by Ray Valera. Okay guys, yan po yung ating mga advertisement na pinayagan ni TikTok. Okay guys, so guys, last na patalastas, Simple Mom, The Rise of an Unlikely Hero. Isa po sa aking very first book. Ito po ang aking first book na available na sa Amazon Market. Guys, search nyo na po Simple Mom sa Amazon Market. Please do get a copy of my very first book, guys. I hope you could patronize authors and writers starting like me. So guys, please do check out my very first book. This is a superhero book, superhero story, which is intended for your children. Yes, this is my very first book. So guys, please bilhin na kayo sa aking book, my very first book. Salamat guys. So guys, yan po. Thank you very much. That's it for me. This has been your host, Master Simpleman. And I hope to see you again next week for another love story dito sa ating programang Dear Mr. DJ. So guys, please don't forget to follow me on all my social media account para alam niyo po kung kailan ako nagla-livestream. By the way, for those who are into gaming, yes, I am live streaming my game Call of Duty every day from Mondays to Fridays, every 12 to 1 p.m. Pero ngayon po nag-iba na, 7 p.m. and onwards na po dahil sa Ramadan timing. Yes. By the way guys, ang inyo pong DJ Master Simpleman ay nakapasting po. Yes. Sinasabayan natin yung Ramadan fasting. I am fasting from 5 a.m. to 7 p.m. for the whole month of Ramadan. So guys, sa lahat ng ating mga Muslim brothers and sisters, Ramadan Kareem. Assalamualaikum everyone. Thank you for joining me. This has been your host, Master Simpleman, and I hope to see you again next week for another love letter dito sa ating Dear Mr. DJ program. So guys, thank you very much sa lahat po ng nagbigay ng gifts, sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nag-share ng aking live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel guys para po makita niyo yung mga video na pinapost ko daily. So salamat guys. Thank you everyone. Nice meeting you all and I hope to see you tomorrow para sa aking live gaming stream and next week for another love story dito sa ating programang Dear Mr. DJ. Thank you guys. Nice meeting you. Good night and your DJ is signing off. Bye bye guys. Thank you everyone. Nice meeting you all.